Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Sam aka #Biherong Becky. At sa lahat ng aking mga bagong subscribers at sa aking mga returning viewers, thank you so much guys for tuning in. Okay? So, alright, ngayon guys, ng pag-uusapan natin guys ay talagang nakakaloka, no? At I'm happy kasi 'di ba? Kakaiba, no? So, sino nga bang pag-uusapan natin ngayon? So, walang iba kundi si Ma'am Jocelyn Cubalis, no? Na isang representative from Quezon City ng Miss Universe Philippines, no? So, she's 69 years old and a successful woman. So, unang tingin ko sa kanya, no? Naloka talaga ako. So, nag-scan ako sa social media. And then, unang tingin ko sa kanya, ay, bongga. It really caught my attention, no? Tapos, di ba? Yayamanin. Mukha naman talagang yayamanin si Madam. And then, mapustura pa rin siya, no? Kahit 69 years old na siya, makikita mo yung alaga niya yung kanyang beauty. So, yun yung reality guys, no? Kapag inalagaan mo yung beauty mo, kahit medyo matanda ka na, andun pa rin yung posture mo. So, yun na nga, no? Sari-sari ang mga komento ng mga tao ngayon sa social media. May natutuwa, mayroon namang hindi natutuwa, no? Kasi nga, yung nakagawian natin ay hindi naman ganon. Talagang mahirap tanggapin ang isang bagay kapag hindi natin nakagawian, no? So, syempre, di ba? Sa lahat naman ng contestant is 69 ka, tapos yung mga kasabayan mo 20 plus, di ba? Nakakaloka talaga yon. So, I myself, nung una, pinag-isipan ko, ano bang magandang sabihin sa comment, no? But then, eto na nga, no? So, gusto ko lang munang i-share yung aking personal na opinion para kay Ma'am Jocelyn. So, unang-una, mapagmahal ako guys sa mga nakakatanda sa akin. Especially when I lost my mom, no? So, there's no way na i-bash ko si Ma'am Jocelyn, no? So, I feel like, you know, treating her just like my mother. So, hindi pwede. Andun yung respeto ko sa kanya. So, ayun nga, parang nanay ko na siya. So, hindi po pwedeng, alam mo yan, yung mga bardagulan ng mga salita, no? Tsaka achiever si Ma'am Jocelyn, no? So, di ba? Ayun na. And then, ito lang naman kasi yung, di ba, yung every phase of life natin. So, nung bata pa tayo, wala tayong ibang ginawa kundi maglaro. And then, nung naging teenager na tayo, tapos young adult, that's the time na nagsisearch tayo sa mga bagay-bagay. And pag dumating ka na sa point mo na adult ka na, dapat parang magiging advisor ka na, no? So, instead, katulad kay Ma'am Jocelyn na talagang representative siya ng Quezon City. So, yun lang yung nais kong ipabatid sa inyo guys, no? Na every era ng buhay natin, may kanya-kanya tayong desire. Pero depende pa yun sa tao, no? So, maaring si Ma'am Jocelyn ay talagang, baka before, hindi pa niya bet sumali ng Miss Universe, and then, lately na lang. So, na-realize niya na marami na siyang achievement sa buhay and nagkaroon ng opportunity ngayon. Dahil sa, no, isipin natin, meron din palang nagawa si Hello si Hello the Universe na top din ang pangarap ng, yung mga hindi nila natupad noon, ngayon pwede nilang top din. So, yun naman ako natuwa sa part na yun. And then, ayun na nga, dahil, ayun, dahil sa pangyayaring to, parang hinatak yung inis ko. Parang natutuwa na ako tuloy sa mga nangyayari ngayon. Kahit labo-labo na, no age limit. Talagang andyan yung inclusivity, diversity, blah, blah, blah. So, hindi ko alam kung maiinis pa ako. Natutuwa na lang ako talaga sa ngayon. Kasi talagang breaking the stereotype itong ginawa ni Hello the Universe, no? So, nakakaloka rin si Bakla talaga. Kakaiba mag-isip. I'm not sure if she already anticipated this one, no? In the future na talagang mambubulaga ang Miss Universe kasi may mga gurang na, may mga matatanda na nasasali sa Miss Universe. And then, yun, saludo ako sa courage ni Ma'am Jocelyn, no? Na despite her age, yung gap niya sa mga kasali, ay, no, so long as gusto niya talagang, alam mo yun, ipakita sa buong mundo ang, no, age doesn't matter, ika nga. So, kudos sa kanyang tapang, dahil alam naman natin, hindi lahat ng mga
tao ay tanggap yung ganitong sistema, no? So talagang wala rin naman siyang pakialam. So, 'di ba, putting myself into her shoes, I don't care. 'Di ba? I have you know, I have achieved so much in my life, so I don't care. At this time, whatever makes me happy, so that's it, no? So, parang ganun lang yung atake ni Ma'am Jocelyn. And then, ayun na nga lang. So, since yung viewers sa buong mundo, no, parang sinasabi ng iba, yung malalagay ba sa risk yung entertainment value. Parang ano nga, dahil sa nangyayaring to, parang nakakaloka, no? So talagang pag rumampa, pag matanda na sa rarampa, yung mga kalaban ng mga bata, talagang alam naman natin sa society natin, mas lalong pag-uusapan ito, no? Mas lalong tutunog talaga, nakakaloka. So, hindi ako naniniwala na for entertainment value, andoon. Pero yung talagang standard, no? Wala na talagang standard. So let's admit the fact na wala nang standard ngayon talaga sa Miss Universe, because anyone can really join regardless of your identity, regardless of your sexual preference, because that is, 'di ba, the main purpose of Miss Universe owner, why she changed the typical one, no? Something new. So ganon, inclusivity. And then yun nga, itong Miss Universe talaga na ito ngayon, something experimental, no? And, di ba? So, ayun, medyo nga lang, risky talaga kasi once you experiment something, you're not sure kung magsasucceed ba yung experiment mo, no? Pero, dahil sa, na may kasaling senior citizen, ay talagang nakakaloka. Aminin natin, kahit ako guys, no, I'm not feeling good right now, pero I need to do my job, no? So tumayo talaga ako, I wash my face, I put on some foundation on my face, and then talagang just to provide my comment or my thoughts or my ideas regarding this one. So yun lang guys, no? Hindi na natin sisihin si Ma'am Jocelyn kasi yung owner, yan naman yung gusto niyang mangyari. So tingnan na lang natin yung good side, no, sa bagay na to. So at least, pero kung ako tatanungin nyo, kung sakali siya yung mother ko, given achiever siya, so I think pababayaan ko siya kasi gano'n naman tayo, no? Kunwari yung tayong mga anak, kung saan mag-enjoy yung mga magulang natin, pababayaan naman natin, so long as hindi sila hindi nila yung, alam mo yon, di ba? So in fact, magbibigay pa nga yun ng inspiration sa iba. So I don't care. So, kasayahan na yon, ibigay na lang natin kay Ma'am Jocelyn. At nasa organization na yon, kung papanalunin nila. At talaga namang mayroon pang maibugat talaga si Madam Jocelyn. No? Talagang, isang tingin mo lang talaga. Given the fact na sumali na siya sa Mrs. Universe before. So, let's see what will happen in the days ahead. So that's all for now guys. Let me know as well what is your comment, what is your ideas regarding this topic, no? Kay Ma'am Jocelyn. So, yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Thank you so much. Bye. Ciao.